Teofila is no other than Lady Queen. Siya nagpapatakbo ngayon ng kilalang Red Pentagon. Nagsimula siya sa paunti-unti mula na ipagkatiwala ko sa kanyang ipahawak ang ilan sa mga hawak ko sa ilalim. Ginamit niyang kanyang katawan upang mahuli ang karamihan sa aking mga katiwala. Ngunit hindi lahat ay makukuha niya. Hanggang sa nalaman ko kung anong ginagawa niya sa likod ko. Ginamit niyang pera ko para makakuha ng higit na kapangyarihan at kung makuha niyang mas gusto niya, magiging mas makapangyarihan siya. Pero hindi ko hayaang mangyari yun. Dati, she was trying to kill me slowly by mixing poison in my food. That's why I always feel irritated. Sinasabi ng aking mga kasosyo sa negosyo na hindi ko kayang hawakan ang aking posisyon dahil sa aking hindi maayos na kalagayan. And Teofila grabbed that opportunity to be in my back and later she's making her own hole inside my own. Una ko siyang nakalala sa isang pageant. Ginawa ko lang siyang mistress pero after a month, nagdeklara siya na buntis siya. Nagulat ako dahil alam kong gumagamit siya ng contraceptive. At ako rin. Pero pinagbantaan niya akong magpapakamatay kapag hindi ko makikilalang bata. Nadismaya ako noon dahil may girlfriend ako. Pinilit niya akong pakasalan siya at nagbantang papatayin niya ang sinuman kapag nalaman niyang may iba na ako. That time, buntis din ang girlfriend ko. Pero binalaan ako ni Teofila na patayin siya kung kilala niya kung sino siya. So I decided to talk to my girlfriend and my best friend Rex to hide her pregnancy. Binigyan ko sila ng suporta na lumayot hayaan sila magpakasal. Oo, inaamin ko, duwag ako at hindi ko ipinaglaban ang mahal ko. Pero mahal na mahal ko sila at yun lang ang alam kong paraan para protektahan sila. Rex treated them good as his own, pero lagi ko silang binibisita. Kahit napatago kay Teofila hanggang sa ikinasal kami. Nagpapasalamat nga lang ako to void ang naging kasal namin matapos na malamang expired na palang lisensya ng paring nagkasal sa amin. Yun ay dahil na rin sa pagmamadali ni Teofila na makasal kami. Matapos na sabihin na buntis siya. But after a month, she said na nakunan siya while I'm in work. At hindi niya yung nasundan pa. Never na sumagi sa isip ko na may pamilya siya dahil sa maayos na pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ko rin nalaman na kung sino-sino na palang nasamahan niya noong na lalaki. By the way, wala rin naman sa akin yun noon dahil pampalipas oras ko lamang siya. Pero dahil hindi naman ako bastos sa mga babae, ginalang ko pa rin ang sinabi niyang buntis siya at pinanatiling ligtas at maayos sila. Yun nga lang sinabi niyang nakunan siya at wala na kami pag-asang magkakaanak. Deep inside, I am happy to know that. But then, I didn't know na may niluluto na pala siyang behind my back. Pinilit niyang kumuha sa akin ng posisyon para sa negosyo ko. Hanggang sa hindi ko alam na inaakit niya mga shareholders at investors ko para makuha niyang tiwala ng mga to. Sandaling uminto sa pagsasalita ang matanda at kumuha ng baso ng tubig at uminom. Sandali itong bumuntong hininga bago nagpatuloy. After niya makakuha ng mataas na posisyon sa kumpanyang pag-aari ko, nagsimula akong makapansin ng kakaibang mga kilos niya. Madalas masungit siya tumiiwas sa mga tanong ko. Maging ang personal doctor na siyang tumitingin sa akin pinalitan din niya. Nagsimula siyang magbigay ng mga bagong reseta na tila hindi angkop sa mga maintenance kong gamit. Hanggang sa hindi sinasadyang nadiskubre ng katiwala ko noon na pinapalitan niya ng laman ng ilang pills na iniinom ko. But sadly, hindi niya naipalam sa akin. Mabuti na lamang at naikwento niya sa isang kasama niya na siyang nagsabi sa akin. Pagkatapos noon, nakiusap ito na mag-resign sa trabaho para makaiwas kay Teofila. But sadly, Teofila hunt her also and kill her after informing me. I decided to transfer my fund to the charity sa batang totoong anak ko. At nalaman niya yun at kaagad siyang gumawa ng paraan para makiusap sa akin at nagpanggap na kailangan niya ng anak. I gave her a second chance pero nalaman ko na may maitim pa pala siyang balak. Natuklasan niya nagsina ang girlfriend ko at gumawa siya ng paraan para makuha ang bata pero she failed after ng ibang bata ang nakuha niya. After that incident, pinalayo kong girlfriend ko kasama ni Rex sa malayong probinsya. Mabuti naman at nagtagumpay kami na hindi sila muling nahanap ni Teofila. After few years, nagulat na lang ako na dumating sa akin balita na nakidnap daw si Rex kasama si Telma. I wasn't furious kaya inutusan ko ilang mapagkakatiwalaan tao ko para hanapin at tugisin ang maigawa. Luckily, nai-save ko sila pero nabigo ako makita kung kasama bang anak namin. At ikaw yun, Aya. Nagpaimbestiga ako sa mga malapit na tao doon tungkol sa anak ko ngunit wala silang makuhang magandang balita. 2 taon pa bago may nakatuklas na tila pamilyarang batang dinala sa malayong probinsya kaya pinasundan ko kaagad at natuwa ako na malamang ikaw nga yun na inalagaan at tinuring na sarili ng pamilyang Dan. Palihim na tinulungan ko sila sa pamumuhay nila na lingid sa kaalaman nila. Nagsimula ako magpamanman sa mga tao ko para mabantayan kayo hanggang sa hindi sinasadyang pinatay palang mga nakilala mong magulang. I was behind you na makarating kayo dito sa Manila.
kahit gustuin ko man na lumapit sa'yo. Alam ko na marami pa akong kailangan bago ko magawa yun. Lalo na't patuloy kayong hinahanap ng mga kalaban ko. At kapag ginawa kong lumapit sa'yo, hindi malayo na madali ka rin nilang matitrace. So I decided to stay away and let you live with your own. Muling bumuntong hiningang matanda. Paano kayo nakakasiguro na si Lady Queen at Theophil iisa? Biglang singit ni Lucas. Hindi pa rin kasi maproseso ng tama ng kanyang utak ang isipin ng kanyang mismong ina ang pasimuno ng lahat ng kamalasan ng nararanasan niya. Kaya nga ba hindi nito inaalis ang maskara nito sa harapan ng marami dahil makikilala rin niya ito? Matagal ko nang alam noon pa man bago nangyari aksidente sa amin. Yun nga lang sa ilang beses na naitip ang raid sa kanila. Walang nahanap at nakuha ang mga kinauukulan dahil masyado silang marunong magtago, lalo ng mga ebidensya. Kinailangan pa namin kumalap ng mga magagaling na tao para gumawa nun. Ngunit sadyang mahigpit sila. Natutuwa nga lang kami't nagkaroon ng muling pag-asa matapos kong malaman na nakipag-alyansa pala si Lucas mismo sa kanya. May chance na sa loob ka at mas madaling makahanap ng tiyempo. Kaya lang iniisip ko na wala kayong ligtas sa kanila once na malaman nila na may ibang pakay ka sa loob kaya pumasok sa kanila. Bibihira sa kanila lumalabas ng buhay, lalo na kapag natiktikan kanila na nagtatraidor sa grupo. Ilang tao nang pinasubok kong pumasok sa kanila pero laging bigo. Hindi basta-bastang nagbibigay ng tiwalang babaehin sa kung sino-sino lang, kaya mahirap siyang pakibagayan. But I feel na hindi siya mahirap kausap, ani Lucas. Sa ngayon, dahil pinapadama ka pa niya at may kailangan pa siya sa'yo. Pero may papayo ko lang, mag-iingat ka sa kanya. Hindi birong sariling kakayahan niya para pati ang taong malapit sa kanya ay suwagin niya. Binala ka niyang patayin mismong kadugot kapatid niya. Tayo pa kaya na may malaki siyang mahihita? Isa pa, hindi niya bibitawan at hahayaang hindi makuha ang mga ari-ari ang binigay ko sa inyo. Dahil pagkatapos nito, nakahanda ng lahat para sa operasyon para tuluyan siyang bumagsak. Sana nga lang magtagumpay muli. Dahil ito na lang ang nag-iisang tsansa. Kaya mas minabuti na rin namin na nandito kayo para malaman niyo bago pa man siya may maisip na balak laban sa inyong dalawa. Alam ko na ilang beses na lang pinagbalakan si Aya, mismo mga tao kong witness sa mga nangyayari. Anang matanda? Sandaling napaisip si Aya, kaya siguro may mga pagkakataon na bigla na lang siya nagkakaroon ng rescue kahit hindi naman siya humihingi ng backup. Pero alam niya na mas kalimitan na yung kanyang mga kasama din. Pagkatapos na nangyaring ambush, malamang na nag-iisip na naman yun ng panibagong plano, lalo na at pareho niya kayong nakita dun sa lugar. Wala man siya sa mismong lugar, marami naman siyang mata na palagi nakasubaybay sa inyo at naghahanap ng pagkakataon, lalo na sa iyo Aya. Kaya pinapayo ko na mag-iingat ka na sana palagi. Hindi mo sigurado kung sinong kalaban at kaibigan mo. Lihim na napabuntong hininga si Aya sa sinabi nito. Sa dami nga naman ng taong nakapaligid sa kanya, mahirap sabihin kung sinong totoo sa kanila, kaya masigit pa rin talagang pag-iingat. Ayaw pa niyang mamatay sa wala, alam niyang kailangan pa siya ng kanyang mga anak. I'm curious, paano kayo nakaligtas sa eroplano? I was one of the witness dahil sa video call na nangyari sa atin. Then after that, ligtas pa rin kayo? How did that happen? Ani Lucas. Mandy was one of my trusted men. Nagbigay siya ng tip sa akin matapos siyang magulat na may kumontak daw sa kanya na hindi niya kilala. Nagalok siya ng malaking halaga ng pera para lang gawin ang inuutos nito sa kanya. And when he said yes, nagulat siya na sabihan siya nitong sabotage and failed the private trip for me. Nagtataka siya kung sino yung nag-order, kaya siya nag-contact sa akin pagkatapos. Alam kong si Theophil yun, kaya pinalam ko sa kanya para sumang-ayon sa inuutos sa kanya at ipaalam sa akin. Matapos malaman ng kanyang plano, nag-organisa kami para maging totoo to. Ngunit meron kaming lahat ng mga safety gadgets para makaalis sa aksidenteng yun at makapagtago na maikling panahon hanggang sa wala kami kompletong ebidensya laban sa kanya. Sa tulong ng aming mga gamit, lahat kami nakatakas mula sa eroplano at sa tulong ng aming iba pang kontak, kami nakatakas bagong pag-crash ng eroplano. Nagplano at nagbayad kami ng media para ilabas ang balitang patay ng lahat ng pasahero and she believes until now na patay na kami. Kaya lang, ang gusto niya italunin kayong dalawa at makuha ang meron kayo sa akin. May isa lang akong gustong malaman, singit ni Aya sa mga ito. Go ahead. Sagot ng senyor na bumaling kay Aya. I just want to know kung anong nangyari sa mga magulang ko since kayo na rin ang tumulong para mahanap sila. Tanong ni Aya sa kanyang ama. You will know later. Maikling sagot ng matanda bago bumaling sa isang tauhan na nasa isang gilid at tila naghihintay ng ipag-uutos. Nagawa mo na bang pinagagawa ko sa'yo? Tanong ng matanda dito. Opo senyor, they are on their way here. Nito. Good. By the way, sana hindi tong una't huling pagkikita natin. Natutuwa ako makitang maayos kayong dalawa, sabi ni senyor.
Makakaasa po kayo na simula na ito na palagi tayong magkikita, ani Lucas. Kailangan niyo pa rin mag-ingat dahil hindi kayo pwedeng masundan ni Teofila o ng kahit na sino sa mga tauhan niya. Paalala na matanda. We know that. Pero hindi pa rin yun hadlang para hindi namin kayo dalawin dito. Ngayon pala nagpapasalamat na ako sa inyo't sa malawak na pangunawa niyo. Kaya lang hindi rin birong layo nitong lugar. Isa pa may kanya-kanya kayong trabaho na kailangan niyong pagtuunan ng pansin. Isa pa, sa dapat nating planuhan ay kung paano natin mapapabagsak ang Red Pentagon na yun. So ano sunod yung plano ngayon? I'm sure na hindi siya madaling makuha since sinabi niyo na rin na marami na siyang galamay, nakuha pa rin siya sa inyo. Yeah, isa lang ang gusto kong malaman, ang mismong hideout nila na kahit kailan ay kung bakit hindi mahanap at matukoy ng mga otoridad na isa sa ikinapagtataka namin. Kung hindi lang sana mahigpit ang seguridad nila para mapasok ang lungga nila. Baka makatulong ako dyan sa problema nyo. Ani Aya na kanina pa pinaprocess ng utak niyang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi ko naman hahangarin na pati ang nag-iisang prinsesa ko'y masangkot dito. Pabayaan mo na kaming lumutas nito. Isa pa, trabaho na rin naman namin to. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may pumasok sa sala. Magandang araw sa inyo, senyor. Narito na pong bisita nyo. Anunsyo ng bantay. Sige, papasukin mo na sila. Salamat. Malapat ang ngiting sabi ng matanda. Sige po, senyor. Muli itong lumabas at hindi nagtagal ay may dalawang babae at lalaking pumasok. Parehong natuon ang pansin ni Lucas at Aya sa mga taong dumating. Biglang lalaki ang mga mata ni Aya na mapagsinong mga dumating. Kahit ilang taon nang lumipas, hindi pa rin niya maaaring makalimutan ang mga mukhang iyon. Mami? Daddy? Awang ang bibig na bulong ni Aya na hindi sinasadyang narinig ni Lucas. Takang napalingon ito sa gawin niya. What did you say? Tanong ni Lucas na tila gustong makasigurado na tamang kanyang narinig. Anak ko! Biglang bulalas ng babaeng kapapasok kasabay ang halos patakbong paglapit kay Aya. Naroon ang ngiti bagamat naiiyak na bulalas ng babae. Takang napasunod ang tingin ni Lucas sa ginang hanggang sa tuluyang makalapit ito kay Aya at mabilis na niyakap ang dalagang tila itinulos sa kinuupuan. Anak ko, salamat naman at nandito ka. I miss you so much. Kung alam mo lang kung gaano ko katagal na hinintay ang dumating na araw na ito. Anito sa pagitan ng paghikbi. Hindi nakakilos si Aya na unti-unting napatakan ang luha sa kanyang mga mata. Pakaramdam niya'y nananaginip siya at ayaw na niyang magising mula sa panaginip na yun. Mami? Mahina tila paus na sabi niya. Tila isa siyang estatwa na hindi nakagalaw sa pagkabigla. Oo anak, ako nga ito. Narito ko ngayon sa harapan mo. Alam ko na mahirap paniwalaan pero patawad kung hindi ka na namin nabalikan noon. Pero ginawa naman namin ang lahat para protektahan at bantayan ka sa mga taong may masamang balak sa'yo. Hindi nakainika, tuloy-tuloy na dumaloy ang luha sa pisngi ni Aya. Hindi niya lubos maisip kung bakit hindi nagawang magparamdam ng kanyang mga magulang sa kanya sa loob ng maraming taon, gayong buhay na buhay ang mga ito. I'm sorry anak, alam namin na malaki ang naging pagkukulang namin sa'yo. Pero nagpapasalamat kami na nasa maayos ka ngayon. Sobrang namimiss ka namin. Sagot ng lumapit na ama. Buhay kayo? Bakit hindi niyo malang nagawang magparamdam sa akin sa loob ng maraming taon? Hinayaan niyo na ipagluksa ko kayo gayong buhay na buhay pa pala kayo? Humihikbing sabi ni Aya. Wala kaming choice anak kung hindi gawin ito. Hindi naman kami nagkulang para mabantayan ka. Pinipilit naming mailayo ka sa mga taong may masamang balak sa'yo sa abot ng aming makakaya anak. Pinili lang namin na malayo sa'yo para mailayo ka sa mga taong may malaking pagnanais na mawala kami. Ayaw lang namin na madami ka anak, pero wala kaming ibang hinangad at inisip kong hindi ang kaligtasan at kapakanan mo. Mahabang litanya ng ina. Alam niyo bang napaka-unfair niyo? Hindi niyo man lang naisip yung hirap at sakit na dinala ko sa loob ng mahabang taong wala kayo. Yung takot na bawat makakilala ko'y mawawala rin sa akin. Sa murang edad ko, ipinagkait niyo sa akin na makasama kayo. Mas pinili niyo magtago at dumistansya sa akin kaysa makasama ako. Anong klaseng pagmamahal yan? Naiiyak na tugon ni Aya. I'm sorry anak, pero alam ko na maintindihan mo rin lahat ng ginawa namin. Para rin sa'yo lahat yun. Alam ko na hindi matatahimik ang buhay mo kung patuloy mo kaming kasama kaya mas pinili naming paniwalaan mong wala na kami. Alam naman namin na darating ang panahong ito. Nakahanda na rin kaming harapin ang takot na minsan naming inalagaan sa puso namin para lang sa kaligtasan ng mga mahal namin. Mahal na mahal ka namin anak. Umiiyak na rin nasambit ng kanyang ina. Nanatili na kamasidlang si Lucas at nakikinig. Maging siya'y nabagbag ang damdamin sa tagpong nasaksihan.
Sino mag-aakala na pareho sila ng kapalaran ng babaeng nakaukit na sa puso niya? Ng babaeng hindi niya alam kung tama ba na maging kanya o kasalanan. Nakita niyang hirap ng loob ni Aya matapos na masilayan nito muli ang mga magulang na inakalang matagal na ring patay. Kung anong kapalaran ba meron sila, pareho hindi rin niya alam. Patawad anak, samo ng ina ni Aya na pilit hinahagod ang likuran ng anak na walang tigil sa impit na pag-iyak. Napakarami kong tanong na gustong malaman ng sagot pero na-stuck lang sa utak ko. Tapos ngayon, makikita kong buhay kayo't natiis niyong hindi magpakita sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi ko kayo maintindihan. Bakit? Anak, ipapaliwanag namin sa iyo lahat. Pero sa ngayon, humihingi kami ng tawad kung sakaling nagkamali kami sa tingin mo. Kapakanan mo lang ang hinangad namin. Kami ng ama mo. Isa pa yan, buong buhay ng mga naging tao ako. Magmula nang isilang ako sa mundong ito, hindi niyo ba nagawang sabihin kung sino ba talaga ako? Ngayon ko pa ba malalaman kung kailan matanda na ako? Tila nanunumbat na sabi ni Aya. I'm sorry anak, pero biktima lang din kami. Pare-pareho lang tayong naging biktima dito kaya please, pakinggan mo naman kami. Huwag ka namang magalit sa amin oh. Samo ng ina niya na pilit siyang niyayakap. Masakit para kay Aya na namatuklasan sa kabila ng maraming taong nagawa siyang tikisin ng mga magulang. Sa dami na pinagdaanan niyang hirap para lang hanapin kung sino mga responsable sa pagkawala ng mga ito. Ngayon, malalaman niya na buhay ang mga ito pero nagawa siyang tikisin ng maraming taon. Dapat nga sana matuwa siya nang malamang buhay pang mga ito. Subalit ibang nararamdaman niya sa mga pagkakataong iyon. Sakit at tila gusto niyang magalit, ngunit alam niya na wala siyang karapatan. Excuse me. Aniya at tumayo sa kadiretsyong lumabas ng bahay. Gusto niya mapag-isa at makasagap ng sariwang hangin. Pakiramdam niya pinanikipan siya ng dibdib sa dami ng revelasyon niyang nalaman. Mabilis naman na tumayo si Lucas at nagpaalam sa mga kaharap. Excuse me. Ani Lucas. Sinundan niya sa labas ng bahay ang dalaga at naabutan niya ito nakaupo sa swing malapit sa may pool. Nanatili siya sa malayo habang nakamasid dito. Naintindihan niyang nararamdaman ito. Maging siya man ay gustong magalit matapos na malamang buhay ang kanyang ama, ngunit walang paramdam sa kanya. Ngunit pinanaig niya ang malawak na pangunawa kung bakit nito ginawa yun at ganun din si Aya na alam niyang marahil ay nasaktan din. Malamig at sariwa ang hangin at magandang pagmasdan ng paligid. Nakakapagpagaan ng loob, hindi ba? Napapitlag si Aya sa tinignan sa kanyang likuran bagamat hindi ito nilingon. Kahit malayo kilala na rin niya kung sino ang may-ari ng tinig na yun. Naupo si Lucas sa katapat na swing at tumanaw sa malalagong bulaklak ng rose sa garden. Galit ka ba sa mga nalaman mo? Ano bang dapat kong maramdaman? Matapos ang maraming taong natiis nilang itago sa akin ng totoo. Yung para kong tanga sa araw-araw para lang malaman kung anong nangyayari sa kanila. And then, biglang ganitong makikita ko. I understand, pero dapat intindihin din natin sila. Bumuntong hininga si Aya. Gusto ko munang mag-isa kaya ako lumabas. Gusto ko mag-isip sandali. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang pag-uusap nang magaring ang phone ni Aya, ang kanyang tiyahin ang nasa linya. Chang, ano po't napatawag kayo? Oo anak, kanina pa kasi napapansin ng tiyuhin mo na tila may dalawang umaaligid dito sa harapan ng bahay. Gusto lang namin makasigurado at baka nagtalaga ka ng bantay dito. Tinig na sagot ng kanyang tiyahin. Po, pero wala po akong alam sa ganyan. Wait Chang, please. Huwag niyo pong hayaang lumabas ng bahay o gate ang mga bata, please. Ano ba kasing nangyayari? Ako tuloy ang ninenervyos nito eh. Baka siyang pag-aalala sa tinig nito. Alam ko po pero wag po kayong lalabas dyan. O magbubukas ng pinto. Maliwanag po ba? Sige, hayaan mo't papatawag ko sa barangay ang tiyuhin mo para masitang mga to. Sige po, darating ako dyan. Kaya lang baka bukas na ako ng umaga makarating. Please lang po wag niyo pong pababayaan ng mga batang lumabas. Makakaasa ka iha o sige na, bye na. Paalam nito. Mariing napahilot sa kanyang sintido si Aya matapos may baba ang kanyang phone. What happened? Nag-aalala ng tanong ni Lucas. I need to go, hindi ko gustong nangyayari. Ani Aya tumayo. What? Napatayot na pasunod si Lucas sa dalaga. Sasamahan na kita. Dahil sa layo ng biyahe ni Aya at Lucas, halos manakit na rin ng kanilang buong katawan. Mabuti na lamang at tanging si Lucas ang siyang nagmamaneho ng sasakyan. Nahihiya man si Aya ngunit hindi naman niya ito mapalitan. Dahil ito na rin ang mismong tumatanggi. Dahil na rin yata sa sobrang pagod, hindi na malayan ni Aya na nakaidlip siya habang nasa biyahe sila at inayaan naman siya ni Lucas para makapagpahinga muna siya. Maging si Lucas man hindi maiwasang mag-alala para sa mga bata. Alam niya na hindi basta-basta mag-aapurang umuwi ang dalaga kung hindi naman masyadong mahalaga. Alam niya na tungkol yun sa mga bata.
kahit siya'y nananabik na muling makita ang mga bata. Magmula ng lihim niyang kinuhanan ng mga sample ang kambal para lang ipacheck ay hindi na rin siya natahimik, lalo nang malaman niyang naging resulta nito. Flashback. Maaga pa lamang kaysa sa usapan nila ng taong inutusan niyang magpasok ng sample sa klinik para sa test ay naroon na si Lucas. Hindi kasi siya mapakali, talos buong magdamag na hindi siya nakatulog dahil lamang sa paghihintay ng resulta ng test. Sigurado ka ba na authentic ang resulta nito? Tanong ni Lucas sa taong kausap niya. Kinailangan pa niyang magbayad ng malaki para lang masiguro na private ang naging pag-uusap nila. Wala din ibang pwedeng makaalam ng kanyang ginawa kaya mas lalo niyang pinag-iingat ang kanyang paglabas. Opo sir, hindi po pwede magkamali yan. Siniguro ko naman po na walang ibang nakakaalam sa naging conversation natin. Salamat kung ganun. Dinukot ni Lucas mula sa packet ng kanyang coat ng isang sobra at tinabot dito ang halagang napag-usapan nila. Heto. Kagaya na ipinangako ko sa'yo, buo yan at may bonus ka pa sa'kin. Ani Lucas. Salamat po sir. At sana hindi po nagkamaling resulta sa expectation nyo. Sabi ng lalaki at bahagya pang tumango. Mauna na rin po muna ako. Anito. Sige, salamat. Ani at sandali pang nagmasid sa paligid upang tingnan kung may ibang nagmamasid at nakakita sa kanilang pag-uusap. Wala namang kahina-hinala kaya kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang hawak ang puting sobre na naglalaman ng resulta ng DNA test. Higit pa rin na umaasa siya na tama nga ang kanyang hinala. Humugot pa muna siya ng malalim na buntong hininga bago na niya nagawang buksan ang sobre. Halos hindi makapaniwala at nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa printed na nakasulat sa ibabang bahagi ng puting papel. 99.9% positive ang paternity test na ginawa sa kanya at sa sample ng 2 bata na anak ni Aya. Halos ilang minuto yata siyang hindi nakakilos at nakatitig lamang sa papel na hawak. Is it true? Anak ko nga talagang kambal? Hindi makapaniwalang bulong niya sa sarili. Mas lalo lang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kaya pala gano'n na lang kagaan ang loob niya sa mga bata. Nauna niyang nakita at nakasama ang mga ito. Hindi niya inaasahan na sa loob ng ilang taon, meron siyang anak na hindi man lang niya napagtuunan ng pansin. Sino mag-aakalang ibibigay sa kanya ng Diyos ang napakagandang biyaya? Ngunit may isang pangamba siyang hindi maalis sa dibdib niya ngayon. Hindi niya alam kung paano haharapin si Aya para sabihin dito ang kanyang nalalaman. Hindi malayong baka ilayo nito sa kanyang mga bata. Ilang taon din ang naging paghahanap niya rito bago niya natagpuan. Alam niya na basta na lang maglalaho ito muli na parang bula. Subalit isa pang problema niya ngayon ang nalaman niyang anak ito ng ama niya. Ang ibig sabihin ay kapatid pa rin niya. Ito na isa pang nagpapasakit ng ulo niya. Immoral na matatawag kung sakaling magiging relasyon nilang dalawa. Nalaman naman niya na anak niyang kambal. Hindi naman niya ngayon alam kung paano sasabihin ito kay Aya. Isang mahaba at malakas na busina ang muling nagkapagpabalik sa realidad kay Lucas. Noon niya lang napansin na naka-green light ng stoplight. Tila nainip na mga sasakyan na sa kanyang likuran, kaya mabilis na pinarangkada niyang kotse. Halos padilim na rin nang marating ni na Lucas at Aya ang Baguio. Matamang pinagmasdan at pinakiramdaman ni Aya ang paligid ng bahay at wala naman siyang napansin na kakaiba. Gamit ang sariling susi sa gate, naipasok nila ang sasakyan. Saka pa lamang tinawagan ni Aya ang kanyang tiyahin na naroon na sila sa loob ng bakuran, kaagad naman silang pinagbuksan ng pinto. Ginabi na kayo. Hali kayo sa loob, pumasok muna kayo, tsak na pagod kayo sa biyahe nyo. Narito ka rin pala? Baling nito kay Lucas. Mabuti naman at sinamahan mo itong pamangkin ko. Naku, ako pa naman ang ninenervyos sa batang to kapag umaakyat dito na mag-isa. Sabi ng kanyang tiyahin. Tiyang naman, ang tanda ko na nga, kaya ko na sarili ko. Hindi naman ako bata para lagi pa rin may kasama. Ungot ni Aya na bahagyang nanunis ang muso. Kaagad silang dumiretso sa salat na upo. Ay, totoo naman eh. Saka kailan ka ba kasi mag-aasawa para ako magsasabi sa kanya na palagi kang samahan? Hayaan niyo po't mula ngayon, palagi ko na po siyang sasamahan kapag nagpupunta rito. Nakangiting sagot ni Lucas. Kaagad pinamulahan ng mukha si Aya sa sinabi nito. Aba ay, di mabuti naman kung ganun. Naku, ewan ko ba kasi sa batang ito't hindi pa rin mag-asawa. Sabi ng tiyahin niya. O siya, maiwan ko na muna kayo rito. At ipaghahanda ko lang kayo ng makakain. Sabi ng tiyahin nito. Ikaw na munang bahala sa kanila. Anito sa asawa at tinungo ng kusina.
Ang mga bata po, tanong ni Aya na nilibot pang tingin sa paligid. Nasa kwarto sila't maagang nakatulog. Napagod yata kanina sa paglalaro. Paano ba naman buong araw na hindi nakalabas? Sagot ng kanyang tiyuhin. May ilang lalaki kasi kaninang maaga pa lamang ay panay nang naligid dyan sa harapan. Nataranta tuloy ang tiyang mo kaya kaagad kong tinawagan. Mabuti na lang at nung tinawagan kong barangay ay mabilis namang umalis. Ang sabi naghahanap lang daw ng matutuluyan dito. Litanya ng tiyuhin. Sa tingin niyo po ba hindi sila mga kahina-hinalang tao? Tanong ni Lucas. Ang totoo niyan, hindi ako komportable sa kanila habang kaharap namin kanina. Kitang-kita kasi namin na parang dito na talagang minamanmanan nila eh. Ilang beses kasi silang umiikot at hindi ko rin nagustuhan ang mga tingin nila. Palagay ko'y may hindi magandang planong mga yun. Kung ganun, mas mabuti na pong nag-iingat tayo. Hindi naman masama na maging aware tayong maaga pa lang kaysa naman hintayin pa natin na may mangyari pa bago tayo kumilos. Ani Lucas. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Aya na nagpabaling pa rito. Pwede na tayong humanap ng bagong malilipatan nila. Suwestyon ni Lucas. Teka sandali, hindi pa naman yata ganun kalalang sitwasyon para gawin natin yan. Saka isa pa, naritong buhay namin kaya mahirap ang sinasabi mong lumipat. At saka kahit na lumipat tayo kung talagang tayo ang kailangan nila, malamang na makikita pa rin nila tayo. Sagot ng kanyang tiyuhin. Okay na po yun, kaysa naman pakasigurado tayo na wala lang yun. Mas mabuti na pong mag-iingat. Ani Lucas. Sandali nga, hindi naman yata ganun kadaling gusto mong mangyari. Tama naman sila eh. Kapag lumipat sila, panibagong paligid, kabuhayan at pakikisama na naman. Komportable na sila dito eh. Mas mabuti pa rin na narito sila. Mas lalo naman akong hindi makakampante kung panibagong paligid na naman. At least dito sanay na sila at kilala na nilang mga tao dito. Wala naman sigurong ganun na masamang mangyayari. Ingat na lang talaga. Ani ni Aya. Ang sakin lang naman ay suhestyon. Okay lang kung ayaw nyo. Pwede naman para hindi ka na mag-worry sa kanila. Kumuha na lang tayo na magbabantay sa kanila dito para hindi na masyadong ma-stress sa pag-iisip. May alam akong pwedeng kunan ng mga tapat na tao mapagkakatiwalaan talaga. Sandali nga, bakit ba kasi yan ang pinag-uusapan natin? Wala naman siguro tayong dapat katakutan, hindi ba? Wala naman siguro kayong mga taong inagrabyado para katakutan natin, tama ba? Kaso mga dapat lang talagang matakot ay yung mga may tinatagot, may mga inagrabyadong tao. Kung wala naman kayong mga kaaway, di walang problema. Biglang sagot ng tiyuhin ni Aya. Nagkatinginan sina Aya at Lucas sa sinabi ng matanda. Naawa tuloy sila bigla sa pag-asang wala naman talaga silang dapat katakutan na kung tutuusin ay halos pumatay na kina Aya at Lucas sa labis na pag-alala para sa kanila lalo na sa kambal. Napatango na lamang ang dalawa bilang pagsang-ayon sa matanda. Sandaling katahimikan na namagitan sa kanila bago lumabas ang kanyang tiyahin mula sa komedor. Nakahanda na pong pagkain, mabuti pa't magsalo-salo na tayo at alam ko namang gutom na rin kayo. Sabi ng matandang babae. Mabuti pa nga, ani Lucas at tumayo. Ganon din si Aya. Matapos nilang kumain ay sandaling sinilip ni Aya ang mga anak na payapang natutulog. Matapos noon ay lumabas siya para lumanghap ng sariwang hangin. Sandali siya naglakad-lakad sa palibot ng garden. Namumukadkad ng mga rose na tanim ng kanyang tiyahin at humahalo sa hangin ang amoy ng bulaklak nito na kay sarap samyuhin. Hindi maiwasang mapapikit si Aya habang dinadama ang mabangong amoy ng mga bulaklak. Hindi sinasadyang pagmulat niya ng mga matay may minamataan siyang tao na mabilis na lumayo mula sa gilid ng gate ng bahay. Kunot noong mabilis na nilapitan niya ang gate at sinilip ngunit wala siyang kahit na sinong nakita. Nanatili pa siya doon para tiyakin kung wala nga ba talagang tao o guni-guni lamang niyang taong nakita. Maya may napailing, napaparaning na yata ako nito. Baka dahil kaya sa kulang ng tulog ko. Tanong pa niya sa sarili. Napailing na muli siyang bumaling pabalik sa loob ng bahay. Ay, may tao! Bahalang nasabi niya na wala sa oras na bumaga ang mukha niya sa malapad na dibdib. Anong ginagawa mo dito? Gabi na't delikado na sa labas ka pa na sa bahay. Ani Lucas na mabilis siyang nahawakan sa braso para hindi mapaatras at malaglag sa gilid ng sana ng pathway. Nagpapalamig lang, mainit kasi sa loob. Alam mo naman na masyadong delikadong lumabas ng bahay kapag ganitong oras na. May hinihintay ka ba? Kunot noong tanong ni Lucas. Ha? Wala naman. Siguro maliligaw mo lang hinihintay mo no? Sabi ni Lucas. Kahit pa nga na parang nasasaktan siya sa sariling biro. Naku, hindi oy. Chinecheck ko lang kung may tao para kasi may napansin ako kanina dito eh. Ani Aya sabi turo sa labas ng gate. Ha?
Lumapit pa ng gusto sa may gate si Lucas at inaninag ang magkabilang kalsada. Mukhang wala naman eh. Ang mabuti pa, pumasok ka na't baka maingkanto ka pa dito. Uso pa naman kapag mga ganitong oras, pananakot pa nito kay Aya. Tumango si Aya at walang nagawa kung hindi sumunod kay Lucas papasok. Matapos siya nitong igiyan na pasunod. Hindi tuloy nila napansin ang taong mabilis na tumalikod mula sa isang nakaparadang sasakyan mula sa hindi kalayuan.